Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay papanahalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Naalala ko po, may kausap po ako. Isa siyang babae at naghahanda siya para ikasal. At kasama ho nung paghahanda niya para sa kasal ay ini-interview siya. At habang nag-uusap kami, at tinanong ko ano yung kanyang family background. At ang sinabi niya sa akin, Father, sa totoo lang ho ay hiwalay ang nanay at tatay ko. At tinanong ko, gaano katagal na? Nung bata pa ho ako, Father. Sabi ko, tinanong ko, hindi mo naman siguro alam yung dahilan. Sabi niya, hindi ko na ho naalala. At tinanong ko siya, ano ang pakiramdam mo na ikakasal ka na? Na ito yung iyong karanasan sa isang pamilya. Ngayon, bubuo ka na ng pamilya, sarili mong pamilya. Anong nararamdaman mo? At yung taong ito, bigla na lang ho, umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hinayaan ko siyang umiyak. At nung natapos na, sabi niya sa akin, Father, alam ko ho, hindi magandang kwento ang kwento ng pamilya ko. Pero Father, babaguhin ko
ang kwento na iyon. I will change the story of my own family. Hindi ko hahayaan na kung ano ang nangyari sa nanay at tatay ko ay mangyari sa amin ng mapapangasawa ko. Sa ating ebanghelyo, madalas nating binagdidiinan ang paghihiwalay at lagi sinasabi ng simbahan na turo sa Biblia. Hindi ho sa amin nanggaling lang lamang ito. Ito'y narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na si Jesus ay sinabihan ang mga nakikinig sa Kanya na kaya nilagdaan ni Moises ang kasulatan o ang utos na ito ng paghihiwalay ng mag-asawa dahil saan? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. At minsan ang katigasan ng ulo din natin ay hindi ibig sabihin noon ay ayaw nating sumunod. Minsan ang katigasan din ng ulo natin ay nakikita dahil gusto nating ipagpilitan ang gusto natin. Gusto natin na umayo ng lahat sa gusto natin. Di ba minsan gano'n naman ang may iba? Matigas ang ulo niya kasi gusto niyang sumunod sa kanya ang lahat. Ayaw niyang makinig. Gusto siya ang pakinggan. Pero teka, parang may problema. Gusto mong pakinggan ka pero ayaw mong makinig? Ang tao na naglilingkod at ang taong nagmamahal, handang makinig sa Diyos na nagmamahal. Baka minsan yung paglapit din natin sa Diyos, ganun din eh. We want God to follow us. We want God to answer our prayers. But we do not want to listen to God. Ayaw natin pakinggan ng Diyos. Mas gusto natin, Lord, sagutin mo yung dasal ko. Lord, ilang biyernes na ako nagpupunta rito sa Quiapo. Sagutin mo na, Lord. Nagtatampo na ako. We want God to answer our prayers. We want God to listen to us. Pero ang tanong ba, nakikinig ba tayo sa tinig ng Diyos? At ang turo ng Diyos sa atin ay narinig natin sa ating ebanghelyo na ang pinagmumulan ng turo at sinabi niya, hindi ganyan nang likain ang tao. Dahil nasabi, bumalik si Jesus sa Genesis, nang likain ng Diyos ang lalaki at babae, nang sila ay nagsama, hindi na sila mapaghihiwalay. Kaya nga sabi ni Jesus sa mata ng Diyos, iisa na sila. Pero maganda rin sa atin bilang Kristiyano, ano ba yung mga dahilan bakit ang mag-asawa ay nagkakaroon ng paglayo sa bawat isa? Aminin din natin, minsan si Mister sa katigasan ng ulo ay hindi nagiging tapat sa kanyang misis. Aminin din natin na minsan nagkakaroon ng sakitan sa pamilya. Pwedeng si misis ay sinasaktan ng mister. O pwede din naman si misis na anakit kay mister. Pero bakit nangyayari yun? Dahil matigas ang ulo at ayaw magpakumbaba. Pataasan ang nangyayari sa mag-asawa, hindi pagpapakumbaba para maglingkod. Alam ko yung sinasabi ko ho. Sabi, Father, parang ang hirap naman ho niyan. Sino ba nagsabing madali ang pag-aasawa, hindi ba? Sino ba nagsabi na ang buhay may asawa at buhay pamilya ay parang isang naglalakad ka lang sa plaza na easy lang? Hindi naman May struggles kahit saan. May struggle kahit sa buhay mag-asawa. Minsan ang mag-asawa nangyayari na hindi nagkakaintindihan. Minsan ay nagtatalo ang mag-asawa.
Kahit nga ho sa papanoorin ay siguro ay nagtatalo rin. Kung ano bang papanoorin, 24 oras ba o TV Patrol, mag-aaway pa rin ang mag-asawa ho diyan, no? Pero kahit ano man ang problema, kayang ayusin at lutasin. The problem right now kasi sa atin, pag may problema, gusto nating bumitaw. Ayaw nating ayusin. Gusto nating lumipat na lang dahil nahihirapan at nagkakaproblema. Pero maganda rin na sa atin bilang Kristiyano na lahat, kahit anuman ang problema, ay kaya nating ayusin, kaya nating lutasin. At sa may buhay mag-asawa, baka meron ho dito, medyo sa tingin nyo ang pagsasamahan ninyo ay medyo nagkakalayo na at nanlalamig. Always, it's not wrong to ask for help. Siguro dito rin nagkulang, no? Yung mag-asawa. At sa buhay pamilya. At dito po sa simbahan ng Quiapo, meron tayo mga marriage counselors, ha? If you think that your relationship, no, bilang mag-asawa ay medyo nagkakaproblema at gusto niyong ayusin, it's okay to ask for help. And the church here is willing to help you. Ayusin ang buhay mag-asawa. Piliin ang bawat isa. Sa totoo lang ho, nung nakwento ko ho kanina sa umpisa ng homily, narinig natin ang isang kwento ng isang anak ng naghiwalay na mag-asawa. Para kasi sa mga mag-asawa, ang ginagawa nila, yung mga anak, paghahatian na lang nila. O sa'yo si ganyan, akin si ganito. Sa'yo na lang yung mga anak ko. Ano yan, ari-arian? Ano yan? Parang laruan na pwede nyo paghati-hatian na lamang. When separation in the family arises, ang number one ho nakakatanggap ng impact at unang nasasaktan ay ang mga anak. Sila ho ang nahihirapan. Hindi lang ho nila sinasabi. Kasi mga magulang kayo. Hindi nila sasabihin yan. Pero ho sila unang nasasaktan pag nakikita ang kanilang mga magulang na nag-aaway. Silang unang nagdurugo at tila ang puso ay nawawasak kung ang mga magulang nila ay naghihiwalay. Ang tumatanggap at ang pinaka nasasaktan ay ang mga bata. Buti na lang ho, yung nakausap ko. Ang sagot niya sa akin, Father, I will create my own future. I will create my own family. Na siya daw at ang kanyang mapapangasawa ay magiging tapat sa bawat isa hanggang dulo. Magmamahalan at pipiliin ang bawat isa hanggang dulo. Siguro maganda rin ang hamon nito sa atin bilang mga pamilya ho ngayon. Natignan ang buhay pamilya natin. Alam ko ho may kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanyang karanasan sa bawat pamilya natin. Pero bilang mga deboto din ho ng Nazareno, mula sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, kaya din nating magdulot ng pagbabago kahit sa buhay ng ating pamilya. Na ang pamilya ay maging lugar kung saan may pagmamahalan at pag-uunawaan sa bawat isa. Wala po sanang lugar ng pagmamataas o pride. Hindi ho nakakain yan. Hindi ho nabubusog yan. Hindi ho nakakaayos ng problema yan. Pero imbis na pride o pagmamataas ang unahin, ang isipin natin ay umunawa sa kapwa natin. Pag-uunawa sa buhay mag-asawa, pagtanggap sa kahinaan ng bawat isa, at sama-sama ding maglalakad tala ang kahinaan para ang kahinaan ay mabago. May paghuhubog na nangyayari
sa puso ng bawat isa. Kaya maganda sa atin bilang mga Kristiyano na magtulungan, help one another to walk in faith. Help one another to come closer to Christ. Sa mga pamilya na medyo ay nakakaramdam ng tila nanlalamig na ugnayan, narito ang simbahan para tumulong sa inyo. Kung kailangan nyo ng kausap, meron po tayo mga trained na counselors. Huwag mahiya na humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Sa katunayan nga, pagpapakumbaba ang paghingi ng tulong. It is not weakness to ask for help. It is strength and humility to admit that you're having a hard time and you need help. Sana bilang Kristiyanong komunidad din, suportahan din natin ang bawat isa. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Kung sa tingin mo may mga pamilya na hindi nagkakaunawaan at nag-aaway, sana bilang mga Kristiyano, tayo ang magdala ng pagkakasunduan, lalo na sa mag-aasawa. Huwag tayo ang maging dahilan ng kanilang pag-alitan at paglayo ng loob sa bawat isa. Maging tulong sana tayo na ang bawat pamilya ay maging sinlakas ng ating pananampalataya. Ang bawat pamilya ay maging salamin ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Amen.